Lumalawak na itong kumpol ng kalapaan na dala nitong super typhoon na merong international name na Bobby. At ito po ay tatawagin din sa pangalang Inday kung makapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay maaari pong magdadala na po ng mahangin at possible ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Guam area. And kung inyong titignan, dito kasi yung Guam, medyo maliit lang po ito na isla na mga kabayan. Halos malalaman na po nito ng mga kabayan. Ngayon kung ating titignan para mas ma-visualize natin, mag-great ito pong laki ng bagyo. So ating titignan, malayo po yan sa bahagi ng ating pong bansang Pilipinas at part ng ating boundary. Pero ito ho, ipakita natin sa inyo kung ating pong dadalhin itong kumpol na kalapan na dala nito pong bagyo at assuming natin talagang ito'y lalawag pa habang kapalapit po ng ating pong bansa, mga ka-greats. Ibig sabihin, matindi yung magiging dala nito ng mga pag-ulan kahit na hindi po ito tatama sa anong bahagi ng kalupaan ng ating bansa. Ulitin natin, ito po, dadalhin po natin halos sakop na po nito mula sa Northern Luzon, ang buong bahagi ng Luzon, part ng Bicol at ilang part ng Visayas area, mga kababayan. Ito yung binabanggit natin na matindi yung magiging dala nito na pag-ulan sa susunod po na mga araw, mga kababayan, partikular sa pagdating po nito sa ating kalupaan, partikular pagdating po nito sa ating pong boundary. So inaasahan pa rin yung kanyang estimated na pagpasok pagitan po yan ng gabi ng Martes kung mas maaga or di kaya madaling araw ng Miyerkules by July 8, mga kababayan. Yan may kita po ninyo, ito pong dilaw na yan na po yung habagat na kanya pong dadalhin at papalakasin na magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi o na maka-experience niyan ay ang Mindanao area, mga kababayan. Pagkatapos, inaasa natin na Miyerkules ng gabi ay maka-experience na rin ng bahagyang pag-ulan ang part ng ating Samar, bahagi ng Leyte. Pagdating naman ng Huwebes, ito po mas lalawag pa yung mga lugar na maaaring makaranas po ng mga pag-ulan. Halos part na po ng Palawan po, mga kabayan, then Visayas, Mindanao, bahagi ng Southern Luzon at bahagi ng eastern side ng mga kabayan nito pong Central Luzon ho, mga great. Samantala, yung bahagi naman nito pong Batanes, bahagi ng Calayan, bahagi ng Northern Luzon, ang part ng Cagayan, Ilocos area ay maaaring makaranas din po ng malakas na mahangin dulot nito pong super typhoon. At sa itsura, kung inyong titignan, mas matindi sa ngayon sa pinaka-update ng ating pag-asa ay 205 kilometers per hour muli. Umakyat po siya sa lakas ng hangin na yun. Ang malapit po yun sa sentro and meron pa buksong 250 kilometers per hour. Sa itsurang ito, mas titindi pa o lalakas po, mga kabayan. Ngayon po, pagdating ng Biyernes, makikita natin ang bahagi ng ating Palawan, Visayas, Central Luzon, Northern Luzon at bahagi po ng Southern Luzon ay makaranas ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. So yan po yung ating paghandaan ng ating mga kabayan gaya ng ating binabanggit na yun nga po ay kung hindi man tayo direktang dadaanan ito pong bagyo, maghanda naman sa matinding pag-ulan na magdudulot ng mga pagbaha, mga great or landslide sa ating pong mga lugar. Ngayon naman po makikita natin sa Sabado, tuloy-tuloy pa rin po mga pag-ulan ang maaaring maranasan, dulot pa rin po ng habagat, mga ka-great. So yun po yung senaryo natin pinapakita muli kung ating babalikan. Fast forward lang po natin. Sa pagpasok po nito, mga kabayan, by Wednesday, maghanda na po tayo or mas maganda kung ngayon ay naghahanda na, especially yung ating mga kabayan at mali yung kanyang direksyon ay sa bahagi pa rin ng ating Northern Luzon area at mababa pa rin po yung chance na maglandfall sa anumang bahagi ng kalupaan ng ating pong bansa, mga ka-great.